lingkod na yun nga po, ang isasalaysay ko po ay hindi muna po yung nilalaman ng banal na libro. Ito po yung mga bagong kapahayagan ng ating banal na Espiritu Santo. Yun nga po, nung nakaraang linggo po, tinalakay ko po yung tungkol nga po doon nga po sa kung ano po yung magiging wakas ng lahat po ng kampo ng kadiliman sa buong sanlibutan ito. At yun nga po ay ang tinatawag na zombie apocalypse. Ngayon naman po, nais po ng ating banal na Espiritu Santo na linawin po, himay-himayin ko po sa inyo kung yun nga po, kung paano po mabubuo po yung tinatawag pong dagat ng impyerno. Yan po ay ngayon pa lang po mabubuo. Kaya nga po ayon sa ating banal na Espiritu Santo, wala pa pong naliligo sa dagat ng impyerno. Yung mga pumapanaw po na binibigyan ng pagkakataon ng mabago yung takbo ng kanilang kapalaran po, ay yun po yung mga nasa himpilan po, nandun po sa himpilan ng mga tutungo po doon sa tinatawag na dagat ng impyerno. At yung himpilan po na yon ay hindi po maganda at hindi po maganda ang kalagayan nila doon ayon sa ating banal na Espiritu Santo, dahil yung himpilan po na yon at siya naman po ay nakatala sa banal na libro ay isang lugar po na punong-puno po ng mga bulati po na halos kasing laki po ng mga hita po. At yan po sa ibang kapahayagan ko po, hihimay-himay ko po sa inyo. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, yung wakas nga daw po ng lahat ng kasamaan sa sanlibutan ito, ayun pong sinasabi nga pong zombie apocalypse, magkakaroon po ng napakalaking hukay ng bawat lugar at doon nga po ay lalagyan ng gasolina or gas at sisindihan doon, dahil nga po ang zombie po ay halos wala nga pong kamatayan. So buong mundo po yan. Kapag dumating po yung panahon po na yan, at sa katagalan po ng panahon, at ang lahat po ng may sakit na ng virus na yan ay naihugos na po dun sa malalim po na hukay na yan na nilagyan ng gas at gasolina, yan daw po ay sa paglipas ng panahon ay tatabunan na ng lupa sabay-sabay kung lahat po ay naandyan na, lahat ng may mga roong karamdaman. At dahil nga daw po dyan, dahil wala na po ang lahat po ng kampo ng kasamaan dito po sa sanlibutan, maging yun daw pong mga bulkan natin na may mga lava, may mga lahar, mga kumukulong putik, yan daw po ay lahat ay kakalma dahil wala na pong kampon po ng kadiliman na lagi pong tutugi sa ating mahal na Birhen Maria na katawan po ng ating Diyos na kataas-taasan. So ang bulkan po ay kakalma at magsisilbing isang bundok na lang na puno ng magandang tanawin, puno ng mga puno. So wala nang bulkan na aalma. So lahat daw po na yan, yung mga lahar, yung mga putik na kumukulo, yung mga laban na yan ay ibababa po doon po sa kaila-ilaliman po. At yun daw pong buong mundo rin na gumawa din po ng napakalaking hukay na yan, na ang lahat nga po ng mga zombie ay naandyan po. Lahat po yan, yung mga yung apoy na yan ay magtatagpo-tagpo po sa pinakailalim po halos ng ating mundo. At yun nga daw po, pag nagtagpo-tagpo pong ganyan, ay mabubuo po na halos akala mo ay isang dagat nga po ng apoy na kumukulo. Kasama po yung mga lava, yung laman po ng bulkan, ibababa po sa kaila-ilaliman. Doon magtatagpo-tagpo yung mga zombie na binuhusan ng gasolina, na puno din po ng apoy. At ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, doon daw po talaga sa halos katapusan na po talaga ng kasamaan sa mundo, may isa daw pong planeta na halos lulubog, lilitaw sa kalawakan po, na madalas po ay magpapakita na ito dahil yan daw pong planeta na yan
na hindi nga po mag-trace sa Tagalog, hindi po maintindihan ng mga scientists kung ano ba tong planeta nito. Hindi natin mabigyan ng pangalan kasi lulubog, lilitaw. Ngayon daw po, dahil nalalapit na nga po yung sinasabi ko, katapusan ng lahat ng kampo ng kadiliman, dahil sila nga po ay sinukat, tinimbang, palaging ang desisyon nila ay, ang gusto po nila talaga ay yung, yan nga po, sa dilim. So, huhusgahan na nga po, yung hatol, ibababa na. So, pag daw po yung lahat na yan, na kumukulo na yan, kasama ang mga lahar sa ilalim ng mga bulkan, yung laman ng bulkan, yun daw pong planeta nating Earth, ay madalas daw po magpapakita yung sinasabing lulubog, lilitaw po na yan, na planeta na hindi nga po malagyan ng pangalan dahil nga po hindi natin alam kung ano ba yan, permanent ba, nawawala. So ngayon daw po na nalalapit na, yan daw po ay magpapakita na paminsan-minsan. So ito yung mundo natin. Andito lahat yung mga lahar, kumukulong putik, yan daw po ay hihigupin. Doon nga sa maliit na hihigupin po nito pong planeta na ito, nalulubog, lilitaw. At lahat po ng lava, kumukulong apoy, lahat po ng mga kampo ng kadiliman po. Dahil nga po ang kaharian nila ay hindi talaga sa lupain ito, parang hihigupin po lahat yung mga lava na yan. Itong planeta na ito na laging lulubog, lilitaw, at ang tinatawag pong impyerno ay magkakaroon po ng sarili nilang lugar. Isa din pong planeta, pero hindi po yan sa Earth. Ang Earth po, pag nailabas lahat yan, lahat po ng kumukulong mga putik, lava, graba, at lahat po ng kampo ng dilim sa planeta na ito ay magiging silyado. At dito pa lang po, mag-uumpisa yung sinasabing paraiso sa lupa, ang hardin po ng Eden. Walang kamatayan, walang pagluha, walang gutom po. At dito po ay sama-samang maninirahan po yung pong mga taga-paraiso kasama ng ating mahal na Birhen, ng banal na pamilya po, at ng Haring Jesucristo. Sa mga susunod ko pong kapahayagan ay ihahayag ko naman po sa inyo kung paano magtatagpo ang mahal na Birhen at ang banal na pamilya po. At yun nga po, ang planeta po ito, ang impyerno po, ay hiwalay po sa mundo natin. Isang mundong punong-puno po ng apoy, ng lava, at lahat po ng kampo ng kadiliman. Yan po ang kanila pong mundo, na sila din naman po ang lumikha at sila po ang pumili ng lugar na kinalalagyan nila po. Ang planeta pong yan ay hindi pa malagyan ng pangalan, lulubog, lilitaw. At yan po sa kapanahunan, ayon sa ating banal na Espiritu Santo, ay paminsan-minsan na po naglalakbay dahil nalalapit na nga po ang sinasabing pagwawakas po at paghatol, at ang sinasabi po na yun nga po ang paghatol at ang wakas po ng lahat ng kampo ng dilim. Kaya yung kanila pong lugar, paikot-ikot na, nag-aabang na. Hihigupin po sila. Isang planeta po. Ang tinatawag po, impyerno. Ang dagat ng apoy. Kasama ng lahat ng mga lava na galing po sa mga bulkan. Yan po ay ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ang ating pong Diyos na kataas-taasan. Hanggang sa muli po. Wala na po tayong oras. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para sa aking sarili. Isa pong Ama na tagapagpahayag po kung ano po ang nais pong ipahayag ng atin pong dakilang Diyos na kataas-taasan, ang Espiritu Santo po. Mag-iingat po kayong lahat. Medyo maulan po. Hanggang sa muli po. Bye! Paalam! Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!